What's up guys? It's me, Ansing TV. And so another day, another vlog na naman tayo. So ang magiging content natin ngayon ay gagawa tayo o pupunla tayo sa seedling tray. So mamaya malalaman natin ano-ano nga ba yung mga mixtures na kakailanganin natin. At ano-ano nga ba yung mga kailangan talaga para mag-grow. So, according to my research, mga kamonay, ang tatlong kailangan lang ng mga halaman o patubo pa lang ay yung tinatawag nating porosity. Ano nga ba yung porosity? Yun yung gaano kabuhaghag yung lupa. And then yung next is yung water holding capacity. Ayan, kung gaano nga ba niya ma-hold yung tubig. And then, yung last, yung pinaka-importante is yung nutrient content. Ayan. So, tapusin lang ang video na to guys. At ipapaliwanag ko isa-isa kung paano mag-mix ng potting medium. Ayan. So, i-click mo muna ang subscribe button ito. At huwag kalimutan i-hit yung notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Ayan, tara guys! So tara, ano-ano nga ba yung mga kailangan? So yung mga properties, mamaya explain natin ano-ano yung mga properties ng mixtures. So dito isa-isay natin. Nandito ang tinatawag nating coco pit or coco coir. Dito, ibaba mo na cameraman. Yan. So ito, pwede po bang itutok para nakikita nila guys. Yan, yung kamay mo. Ito yung tinatawag nating coco coir. Ayan, pag yung pinag-anuhan ng buko, alam niyo yun? Ito siya, oh. Ayan. So, ano siya, giniling siya. Ayan. Mas maganda guys, ibabad nyo muna ito ng 72 hours. Kasi masyadong mataas yung level of acidity niya. And then, next is yung tinatawag nating carbonized rice hull. Ito, nakikita nyo guys. Ito yung carbonized rice hull. Kaya nga tinawag na carbon kasi kinarbon na siya eh. So, may fresh na rice hull. And then, siyempre, hindi mawawala yung tinatawag nating tae ng earthworm o tinatawag nating vermicast. Ito yung isa sa pinaka-importante at yung tinatawag nating compost. Ayan. Pinaghalo ko na dito yung ordinary soil, compost. Siyempre, nandito na din yung fresh carbonized rice. Ano ba yung mga materials na gagamitin? So, pakibasa mo nga cameraman yung number 1, ano yun? Coco coir or coco pit. Number 2 is? Sawdust. Sawdust. Number 3? Wood chips. Wood chips. Number 4? Decomposed animal Okay, manure. so decomposed animal manure. And number 5? Carbonized rice hull. Carbonized rice hull. Number 6? Vermicast. Vermicast. Number 7? Soil and sand. Soil sand. Ayan. So, dito tayo muna sa coco pit. Ayan. So, ano nga ba yung mga properties ng coco pit? May nutrients ba siya? Naka-X ba siya? O, yung coco pit, wala po siyang nutrient content. So, makikita nyo, naka-X. Yan, o. So, nagkamali kasi ako. Hindi ko nakita yung nasa taas kanina. And then, yung tinatawag nating porosity. Ano nga ba yung porosity na tinatawag ko? Ito yung gaano ba kabuhaghag. Buhaghag yung lupa. So, ano pa rin siya, naka-check. Ayan. Water holding capacity, syempre naka-check. Ayan. So, dito tayo sa sawdust. Ayan, yung fine. Makikita natin naka-X. Nagle-lesson muna tayo guys ha. Okay, then yung porosity is naka-check. At yung water holding capacity niya is naka-check. Next is yung wood chips. Ito yung halimbawa nagkakayas ka sa Ilocano, nagkayas ka. Yung pinagkayasan mo, yun, pwede siya. Pwede din siya. So, yung nutrients niya, naka-X pa rin. So, wala siyang nutrients guys. Yung porosity, yes, of course, naka-check. Yung water holding capacity is naka-X pa rin siya. Next is yung decomposed animal manure. Ano nga ba itong mga to? Yung mga tae ng kambing, tae ng kalabaw, tae ng
manok. Yan. Importante, huwag kayong maglalagay ng fresh. Na-decompose po siya. Yung nutrients ng decompose, yes, of course, check. Porosity, gano'ng kabuhagag, X. At yung water holding capacity, naka-check. Carbonized rice hull. Ayan. Kung makikita natin guys, dalawa yung naka-check. Yung nutrients, naka-check. Porosity, naka-check. At yung water holding capacity is naka-X. So, ayan. Yung ordinary soil, makikita nyo naman dyan. Lahat naman tayo gagamit yan. Hindi pwedeng mawala ang soil. Okay, so tara. Paano nga ba yung mixtures? Okay, so dito tayo. Okay, so paano nga ba na mineasure itong mga to? So ito po yung pinang-measure ko. Okay, itong coco coir or coco pit, bihira lang po tayong makakuha kung gusto nyong gumawa. Pero na-order po sa Lazada. Ayan, ito po in-order ko to guys. So ginastusan ko. At the same time, yung tinatawag nating vermicast. Mura lang naman to, 35 pesos, 35 pesos. At yung ito, dito na lang sa backyard to. Pati itong itong carbonized rice hull, andito din lang sa backyard namin, guys. Okay. Ayan. Para tayo nagle-lesson dito, Okay guys, so by volume tayo. Ano nga ba yung by volume? Gaano kadami? Ayan. So 1 part ng vermicast is equals to 1 part ng carbonized rice hull. Pasensya na kayo, maingay yung aso. At 1 part ng ordinary soil. Kung pwede magdagdag kayo ng yan guys, 1 part. Tignan nyo, equally divided yan, Makikita nyo, equally divided. Then next, yung 1 part ng coco coir is equals to 1 part ng soil, ordinary soil. Yan. At 1 part ng compost. Ayan guys, kung in-explain ko kanina, nandito. So anong gagawin natin ngayon dito? Of course, ihalo-halo na natin. So, hindi na ako gagamit ng gloves kasi itong mga to ay naka-sterilize na. Maliban sa soil at saka dito sa vermicast. Ayan. So, halo-halo lang natin guys. Dito na. Ayan. Haluin lang natin mabuti guys. Ayan. Yan, kung gusto nyong gumanda yung tanim nyo o tumubo ng maayos hanggang sa i-transfer nyo na, guys. Itong tutorial ko na to, pang 5 beses ko na pong ginagawa. Yung first to, sumablay po ako. Kaya according to my experience na rin, bakit nga ba natin ginagamit ito? Kasi as far as my experience, mga kamonay, gumamit ako ng ordinary soil. Tapos, gumamit lang ako ng compost. And then yung fresh na carbonized rice hull ay hindi masyadong lumaki. Ganun lang siya hanggang tumigas na yung lupa. Pero itong demo natin ngayon guys ay sobrang effective. Fresh rice hull, may carbonized rice hull. So ito yung magandang property ng mixture ng medium potting mix natin. Tawag dito ay medium potting mix, guys. Ayan, so shout out kay Sir Agrilineal. Lagi kong pinapanood yung mga vlogs niya. Nai-share ko naman sa iba. Okay, so ready na tayong maglagay. Yung bibili ka ng pangmaramihan is 30 pesos. Pero pag bibili nyo sa agricultural supply, nagre-range yun ng 30 to 40 pesos. Ayan, kung bultuhan, pwede lang kayo mag-order. Maglalagay na tayo. Guys, maglagay lang kayo ng sapin para hindi sayang. Papatong lang natin ito.
Diba guys? Yan. So ito na, instant na nabutasan na natin. Okay, shoutout Fortune F1. Magandang variety ito guys. Yan. O, tara, isa-isayin natin. Ito. Make sure na nasa gitna. Ay, dalawa. Okay, so ito na guys. So paano nga ba? Okay, tatakpan lang natin para hindi sayang. Yung mga nasa gilid, lalagay lang natin. Kukunin natin. Okay. Gagawin natin. Gagawin natin ulit. Yan. Okay, so natakpan na. Okay, so next, natapos na natin sa talong. So punta tayo sa kamatis. Ayan, so hindi masyadong malalim guys yung ano. Mabilis kasi. Pero maganda pala. Ayan, tapos tatakpan na naman natin mamaya. Kailan tutubo? Okay, so tutubo to after 4 to 5 days. Pag ganito kasi, mas mabilis tumubo yung okra at saka sitaw. So, pero pag ganitong ano, abot siya ng 4 to 5 days bago tumubo. Ayan, update ko kayo after 1 week. Siguro hindi naman lahat dito tutubo guys. No, hindi ko na-assure kasi hindi natin alam eh. Okay, so let's check tatama natin. Okay, next procedure is tara dito. Ano yun natin? Kulang yan. Video mo. Lupit. Mini So diligan. ngayon hindi naman mas maganda ganitong gamitin kasi magdiligan nyo ng gamit ang tabo, masisira. So ganito lang yung gagawin nyo pag nakita nyo natutuyo na, tsaka huwag nyo ilalagay sa direct ng sikat ng araw guys. Importante moist siya guys. Okay. Ito tito ng diligan na. So wait natin ng after 4 to 5 days. Medyo matagal na yan kung maganda yung buto. Yung mag-germinate agad. Ayan. Ayan guys, so isisingit ko lang yung mga pananim ko. So yung sili ko namumunga na, yung mga sitaw ko umaakyat na din. Ayan. Mga sitaw. Yung sitaw ko, bahala silang umakyat dyan. Napakaganda na sitaw ko guys. Gandun. So ito naman yung mga, yung iba hindi ko na na-transplant. Bahala na sila dyan. Yung pechay. Ayan. Bahala na kayo dyan ha. So medyo na nasobrahan yung pangingin ng helicopter. Oh. So shout out. May commercial tayong helicopter. Ito yung mga kamatis ko. Yan, soon mamumunga na rin sila guys. At siningitan ko sila ng mga pechay. Ayan, talong, pechay. Kasi yung pechay mga 38 days, 35 days pwede nang i-harvest. Yung mga talong pang matagalan yan, okra. Yan, sili. Ito na yung sili guys. Diba? Namumunga na sila. Ayan, ganda. Ayan. Andito yung guyabano. Siningitan ko na naman sila ng sili, papaya, and then yung ano natin, kamatis, papaya, guyabano, papaya, lemon, dalanghita,
Kalamansi. Papaya pa rin. Dito yung mga carbonized rice hull ko, guys. Okay, so dito din yung mga seedlings natin. Yung malunggay, maganda rin dahon. Dito yung kalabasa ko, nabuhay pa rin. Mag-iisang taon na, guys. Tagal, no? So yun lamang. Ito yung backyard garden, sorry. Okay, thank you for watching. Okay, so natapos na naman ang gawain natin ngayong araw na to. At least ginawa natin productive ang ano natin. Ayan, so balang araw pag tumubo tong mga to, pwede mo nang ibenta. Ayun lang guys, kung nagustuhan mo yung mga agri tutorials natin, pwede mong i-click yung subscribe button. Ayan. Pwede mo din namang bisitahin yung mga playlist ko sa agri tutorials. Ayan guys, ilalagay ko sa link sa description sa baba. Nandyan lahat. Napagod ako guys. So yun lamang, thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo. So update ko kayo after 4 to 5 days. Yeah. So thank you for watching. Yeah, it's me, Ansing TV. Don't forget to like, share, and subscribe. Peace out. So, ito yung pinsan ko. Oh! Teka, tara na. Mag-subscribe ka na.